So dito po may sinulat ako, vision. Ang vision po ay pananaw or pangitain. Ang vision ay pahayag tungkol sa kung ano ang nais marating o maging ng isang organization sa hinaharap. Ito po ay sumasagot sa tanong na ano ang gusto naming maging balang araw. So yun po yung vision. Then yung mission natin, ang mission ay pahayag tungkol sa kung ano ang ginagawa ngayon ng isang organization upang maabot ang vision o pananaw. Ito po ay pang-araw-araw o kasalukuyang layunin at gawain. Ito po ay sumasagot sa tanong na ano ang ginagawa namin para makamit ang aming vision or pananaw. So tayo na po ay dadako sa salita ng ating Panginoon. Ito po ay isulat ko lang para maunawaan natin kung ano yung ating pinag-aaralan sa oras na ito. So mga kapatid, kapag walang vision, walang direction. Amen po mga kapatid. Yung church, mga leaders or disciples, lahat tayo ay nasa ministry dahil may tawag ang Diyos. Pero kung minsan, kahit nasa ministry ka, nawawala ka sa direction. Marahil busy ka sa ministry, pero hindi mo alam kung saan patutungo. Marahil gumagalaw ang gawain, pero hindi mo alam kung ano ang layunin ng gawain. Marahil may ginagawa ka sa church, may ginagawa tayo sa gawain ng Panginoon, pero hindi mo alam, hindi natin alam kung tama ba ang ginagawa. At marahil may mga pagkakataon na tinatanong mo rin ang tanong ni Habakuk, mga kapatid. Ano ang tanong ni Habakuk? Lord, ano ba talaga ang plano mo? Ano ang ginagawa mo, Lord? Paano ako sasabay? So may mga ganong katanungan po sa ating mga buhay. Habakkuk was living in a time of chaos, corruption, injustice, and spiritual decline. He was confused, frustrated, and seeking direction. At doon nagsalita ang Diyos. Sabi ng Diyos, isulat mo ang pangitain at gawin mong malinaw sapagkat ito ay may takdang panahon. So ang Diyos po mga kapatid ay hindi Diyos ng kalituhan. Siya ay Diyos ng direction. Kung may plano siya para sa mundo, mayroon din siyang plano para sa buhay mo at ministeryo mo. Kung walang vision, wala pong direction. Kung walang direction, walang alignment. At kung walang alignment, walang advancement. Pero kapag malinaw ang vision, mga kapatid, number 1, may unity. Number 2, may passion. Number 3, may lakas. Number 4, may direction. Number 5, may bunga. Number 6, may katuparan. So yun po yung mangyayari kapag malinaw ang ating vision or pananaw, mga kapatid. Kaya ngayon ang School of Leadership number 3 natin, napakahalaga ng mensaheng ito, mga kapatid. Dahil ang isang lingkod na walang vision ay madaling mapagod. Amen po. Madaling malito, madaling tumigil. Pero ang lingkod na may vision, hindi siya matitinag. Amen po mga kapatid. Dadako na po tayo sa ating unang puntos. Points number 1, ang vision ay galing sa Diyos, hindi sa tao. Sabi sa Habakuk chapter 2 verse 2, at ang Panginoon ay sumagot. So Habakuk did not create the vision, God gave it. Maraming ministries at mga leaders, mga kapatid, ang napapagod dahil gumagawa sila ng mga plano na sila mismo ang may gawa. Sila ang nag-isip, sila ang nag-drawing, sila ang nag-set ng goal. Pero hindi nila tinanong ang Diyos. So mga kapatid, hindi lahat ng maganda ay galing sa Diyos.
pero lahat ng galing sa Diyos ay mabuti. Ang sabi sa Kawikaan chapter 19 verse 21, maraming plano sa tao, maraming plano sa puso ng tao. Ngunit ang payo ng Panginoon ang mananaig. So mga kapatid, bakit maraming planong hindi nagtatagumpay? Dahil ang plano ay pangtao, hindi pang Diyos. Kapag ang vision or ang pananaw ay galing sa Diyos, ito ay matatag, ito ay matibay at may protection mula sa ating Diyos, mga kapatid. For example, si Moses, mga kapatid, Moses at the burning bush. Si Moses ay may magandang desire, mga kapatid, na tulungan ang Israel. Pero nabigo siya sa sariling paraan nang pumatay siya ng isang Egyptian, mga kapatid. Nung kumuha siya ng vision o pananaw mula sa Diyos, doon siya naging effective, mga kapatid. So ang tunay na vision, ini-impart ng Diyos, mga kapatid. Number one, binubuksan ng Diyos. Ipinapaliwanag ng Diyos, pinatitibay ng Diyos, pinapanindigan ng Diyos. Yan po ang tunay na vision, mga kapatid. Ini-impart po ng Diyos sa atin ang mga pananaw na gusto nating mangyari sa ating group, sa ating church, o anuman yung hinahawakan mong group, hinahawakan nating group. Ang tunay na vision ay ini-impart ng Diyos. Number one, binubuksan ng Diyos. Number two, ipinapaliwanag ng Diyos. Number three, pinatitibay ng Diyos. Number four, pinaninindigan ng Diyos. Kaya kapatid, ang unang hakbang sa vision ay hindi brainstorming. Ito ay bending your knees. Kailangan po nating iluhod ang ating mga tuhod. Prayer ang start ng vision. Worship ang foundation ng vision. Presence of God ang source ng vision, mga kapatid. Points number 2 na po tayo. Ang vision ay dapat isulat at gawing malinaw. Habakuk chapter 2 verse 2. Isulat mo at gawing malinaw. Sabi po sa ating talata na pinag-aaralan. Isulat mo at gawing malinaw. Bakit kailangang isulat, mga kapatid? Number one, dahil madaling makalimot ang tao. Kapag hindi nakasulat, nawawala sa isip. Number two, dahil hindi lang ikaw ang kabahagi ng vision. How will the team run if they do not know where to run, mga kapatid? So, ibig sabihin, kailangang malaman ng group ang pananaw na nais nating maiparating sa ating mga grupo, mga kapatid. Number 3, kung bakit kailangang isulat, dahil kapag malinaw, madaling sundan. Clarity produce movement. Number 4, dahil ang vision ay hindi dapat nakatago. It must be visible, readable, and actionable. Amen po, mga kapatid. Ang sabi sa Kawikaan chapter 4 verse 7, sa lahat ng iyong gagawin, magtamo ka ng unawa. So hindi sapat na may vision ka, kailangan malinaw ang vision. Kailangang malinaw ang pananaw, mga kapatid. Ito ang nakakabigay lakas sa ministry. Yung clarity, yung clarification, yung malinaw na vision na hinahangad nating mangyari sa mga susunod na panahon. Kailangan po siyang malinaw. Hindi po isalita lang, walang clarity, mga kapatid. So ito pong clarity ang nagbibigay ng lakas, mga kapatid, sa group o sa ministeryo na hinahawakan mo, hinahawakan natin. Kapag ang vision ay malabo, magkakanya-kanya ang leaders. Amen po, mga kapatid. Iba-iba ang direction, hindi nagkakaunawaan. Kapag ang vision ay malabo, hindi nakakaisa,
hindi nagkakaisa ang ministry. Kapag ang vision ay malabo, may conflict, mga kapatid. Mayroong misunderstanding at nagba-brown out, dumidilim, mga kapatid. So mga kapatid, kailangan ang vision natin, ang mga plano natin, ang mga pananaw natin na nagmumula sa Diyos ay clear sa grupo na hinahawakan natin. Kapag tayo po ang leader o pastor, ipapasa po natin yon sa mga leaders ng clear, klaro, mga kapatid. Dahil kung hindi tayo klaro sa pangunguna natin, hindi po tayo magkakaunawaan, conflict at mayroong mga misunderstanding na mangyayari sa grupo, mga kapatid. Pero kapag ang vision ay malinaw, iisa ang galawan. Amen po. Number 1, iisa ang puso. Number 2, iisa ang direction. Number 3, ang ministry ay lumalago. Amen po. So kapag malinaw ang ating pananaw na ipinapasa natin sa group na ating pinapangunahan, iisa lang po ang puso na ating gagalawan at iisa lang ang direksyon na ating patutunguhan. So ano po ang mangyayari? Ang ministry ay lumalago, mga kapatid. Si Nehemiah, mga kapatid, malinaw po ang kanyang vision, mga kapatid, to build the wall, mga kapatid. Nakasulat ang plano. Nasabi sa mga tao, sinabi niya sa mga tao na magbi-build siya ng wall, mga kapatid. Naging consistent ang strategy. At dahil malinaw ang direction, natapos ang pader within 52 days. Something na imposibleng matapos kung walang clear na vision. Amen po, mga kapatid. Kaya si Nehemias ay isang magandang example, kaya naitayo ang pader within 52 days dahil malinaw po ang kanyang vision. Isinulat at isinabi sa mga tao, kaya naging consistent ang mga strategy nila, kaya naitayo ang wall within 52 days. So yan po yung kailangan nating gawin din sa ating buhay bilang isang maging leader o isang tagasunod ng ating Panginoon o kung ano man yung ating tatahakin sa ating buhay, mga kapatid. Application sa ministry. Kung leader ka ng kahit anong department, mga kapatid, kahit anong leader ka sa barangay o kung saan man, hindi lang dito sa gawain. So kung leader ka ng kahit anong department, music department, ushering, youth or kids or prayer tech, sa prayer gathering, mga kapatid, dapat meron po tayong number 1, written vision. Number 2, written mission. Number 3, written values. Number 4, written yearly goals. And then number 5, written discipleship plan. So kung ano man po yung pagka-leader natin sa atin pong buhay, mga kapatid, dapat mayroon po tayong mga nakasulat. Isinulat natin ang vision, isinulat natin ang mission, isulat natin ang values, then yearly goals natin, then disciple plan natin, mga kapatid. Ang ministry na hindi nakasulat ang vision ay parang driver na walang mapa, mga kapatid. Hindi alam kung saan pupunta. Amen po, mga kapatid. Dadako na po tayo sa ating points. Number 3, ang vision ay may takdang panahon. Maghintay ng may pananampalataya. Amen po, mga kapatid. Habakuk 2:3, sapagkat ang pangitain ay may takdang panahon. Hindi ito magtatagal. Just because it's slow does not mean it's dead. Just because it's delayed does not mean it's denied. Just because it's taking time does not mean God is not working. Ang vision ng Diyos may divine timing, mga kapatid. Minsan, ang vision parang seed, parang buto, mga kapatid. Tinatanim mo ngayon, pero hindi mo agad makikita bukas. Amen po, mga kapatid. Sabi sa Galatia chapter 6 verse 9, sa takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo susuko.
So kapag ang vision ay sa Diyos, ibig sabihin sigurado, mga kapatid. Kapag ang vision ay sa Diyos, sigurado. Number 1, may katuparan. Number 2, may tamang oras. Number 3, may proseso. Then number 4, may destiny. Amen po, mga kapatid. Sa buhay po ni Joseph, as our example, mga kapatid, may dream siya, may panaginip siya, pero bago natupad, mga kapatid, naging alipin muna siya. Nakulong, siniraan, nakalimutan, tinest po siya, at pinanday po siya, mga kapatid. But the vision came to pass exactly at the time God planned, mga kapatid. Sa oras na pinlano ng Diyos, doon po nangyari ang vision ni Joseph, mga kapatid. Ano po ang lesson dito, mga kapatid? Lesson na ating i-apply sa ating buhay. Kung may pinapagawa ang Diyos sa atin o sa iyo, huwag sukuan. Amen po. Kung may pinapangarap ka para sa gawain, dito o kung saan man, huwag nating tigilan. Kung may vision ka mula sa Diyos, manatiling tapat. Amen po, mga kapatid. Hindi pa tapos ang Diyos at hindi pa pahuhuli ang Diyos, mga kapatid. Hindi pa tapos ang Diyos at hindi pahuhuli ang Diyos. So application, mga kapatid, how to build a God-given vision in ministry. How to build a God-given vision in the ministry. Number 1, start with prayer. Don't move until you hear from God. Number 2, write the vision. Write the vision. Number 2, write the vision. Isulat. Huwag itago sa memory. Huwag po nating itago dito lang sa isipan natin. Isulat po natin. Number 3, share with your team. Vision is not private, it's corporate, mga kapatid. Number 4, break it into goals. Dream big, but plan step by step. Number 5, keep the vision visible. Ilagay sa wall, sa notebook, planners, at sa meetings. Ipapaalam po natin yan sa ating mga kasamahan, mga kapatid. I-display po natin yan. Ipapaalam po natin ang ating vision, mga kapatid. Number 6, live it consistently. Vision without discipline is illusion, mga kapatid. Kung wala pong disiplina, illusion lang po yon, mga kapatid. Number 7, wait for God's perfect timing. Don't rush the process. Trust God's timing. So yan po yung application po natin, mga kapatid. Given vision and ministry. Kung may mga vision o may mga pananaw po tayo para sa ministry, isusulat po natin yon at wag po nating itatago sa ating isipan. Isishare po natin yon sa team. Vision is not private, it's corporate, mga kapatid. So, isusulat at ipaalam po natin. Then, we need to wait for God's perfect timing. Don't rush the process. Trust God's timing. Kagaya po ng ating example, mga kapatid, ni Nehemiah. So, bilang encouragement sa atin, mga kapatid, may ginagawa ang Diyos kahit hindi mo nakikita. Amen po. Maybe today, your ministry feels small. Your disciples are inconsistent. Your growth seems slow. Your prayer seems unanswered. Your effort seems unnoticed. Pero tandaan mo, kapatid, kung vision yan ng Diyos, hindi yan mamamatay. Hindi po yan titigil. Kung mission yan ng Diyos, hindi yan mauudlot. Amen po. Kung Diyos ang nagbibigay, siya rin ang magtatapos. Amen po, mga kapatid. God is silently working. God is preparing the way. God is preparing people.
God is preparing resources. God is preparing you. Amen po, mga kapatid. When the time comes, the vision will unfold beautifully. Amen, mga kapatid. So, wear it, run with it, wait for it. Yan po yung ating conclusion. Write it, run with it, wait for it. Summarize po natin ang entire message po natin ngayon. Number 1, vision must be received from God, not by emotion, not by copying, not by human desire. Number 2, vision must be written clearly. Clarity empowers direction. Direction empowers unity. Unity empowers growth. Number 3, vision must be waited on faithfully. God's timing is perfect. God's plan will unfold. God's word will not fail. When God gives a vision, He provides. Number 1, provision. He provide people. He provide power. He provide protection. He provide progress. Kung ang vision mo ay sa Diyos, wala kang dapat ikakatakot. Amen po, mga kapatid. Kung atin pong pananaw para sa kinabukasan ng gawain ng Panginoon ay nagmumula sa Diyos, wala po tayong dapat ikakatakot dahil ang Diyos po ang magpo-provides ng provision. Ang Diyos po ang magpo-provide ng mga tao, ng power, ng gawain. Ang Diyos po ang magpo-protect sa gawain. Ang Diyos po ang magpa-progress sa gawain. Kaya patuloy lang po tayo na maglingkod sa Panginoon at kung may mga vision po tayo, ay kailangan po nating ipaalam din sa ating mga kasamahan, mga kapatid. At yung mission natin ngayon na ginagawa, ipagpatuloy lang po natin upang lumago ang gawain ng ating Panginoon. In the future, mga kapatid, kayo po ay may hahawakang mga group. Kailangan po natin na may vision po tayo na nagmumula sa Diyos at ang mga mission na pinapagawa sa atin ng Diyos ay patuloy lang po nating isasagawa, mga kapatid. Huwag po tayong mag-alala. When God gives a vision, He provides. He po provides niya po lahat, mga kapatid. Umasa lang po tayo sa patnubay at biyaya ng Diyos na Kanya pong ipagkakaloob sa atin bilang isang future leaders, mga kapatid. Purihin po ang ating Panginoon at tayo na po ay manalangin.